Ilang oras bago magsara ang mga presinto, mga botante, pila-pila pa rin. Pilit yung mga botante na makaakyat sa second and third floor kahit hindi pa sila pwede umakyat na niligan. Init at tagal sa pagpila. Hindi kinaya ng ilan. May namataan tayong nahimatay sa gitna nitong siksikan. Kay ilang pang nag-init ang ulot, nagsuntukan. Eleksyon sa ilang probinsya, nabalot ng karahasan. Napapakilala sa taas na kaliwang bahagi ng screen ang Pagboto ng mga kandidato sa pagkapangulo, halos walang naging aberya. Pero si Senador Noynoy Aquino, inabot ng halos 5 oras bago nakaboto dahil sira ang PCOS machine. Kapansanan, hindi naging hadlang sa ilang naghahangad ng pagbabago sa bansa. At ang mga artistang nakisa rin sa makasaysayang eleksyon 2010. Magandang gabi po. Nakatutok pa rin ang GMA News and Public Affairs sa iba't ibang panig ng bansa para ihatid sa inyo mga pinakasariwang pangyayari kaugnay sa kauna-unahang nationwide automated election sa bansa. Si Tina Panginiban Perez nakatutok sa Comelec Command Center sa PICC. Nakaantabay sa Tarlac si Sandra Aguinaldo. Nasa Batangas naman si Teresa Andrada. Si Lia Manlala o Manyalak nakatutok sa Cavite. Nasa lungsod ng Maynila naman si Susan Enriquez. Habang si Marisol Abduraman ay nasa command center ng PPCRB sa Maynila rin. Nakantabay sa lungsod ng Iligan si June Veneracion. Si Marie Sumali nakatutok naman sa San Juan. Maya-maya lamang ay magsasara na ang botohan. Para naman bilangin ang mga boto, paano nga ba binibilang ang boto sa automated elections? Yan ang tinutukan ni Tina Panginiban Perez. Noong mano-mano ang eleksyon, ang pagbibilang ng mga boto tumatagal ng ilang araw o linggo. Ngayong May 10, mabilis na raw ito dahil ang PCOS machine na ang mismong magbibilang ng boto. At the end of the voting, you perform the close voting functions and you generate election returns. 8 copies for the national, 8 copies for the local. After which, the machine will ask if you'd like to transmit the data. You say yes. Mula sa presinto, ang data ay ipadadala sa Municipal o City Board of Canvassers. Hindi na mano-mano, computer na ang magtatali ng ER. Kaya kung dati may malaking blackboard o papel, ngayon isang laptop ang nasa canvassing site. Ang resulta mula sa Municipal o City Board of Canvassers ipapadala sa Provincial Board of Canvassers. Doon din, computer ang magtatali ng resulta ng botohan. Magpapadala rin ng PCOS ng ER sa Comelec server para may record ang komisyon ng mga resulta. May website na itatayo ang Comelec para makita ng publiko ang updates sa mga resulta. Tiniyak ng Comelec na habang ipinadadala ang resulta, hindi raw ito mamamanipula. The data is encrypted. It's a 128-bit encryption system that's implemented here. And you know what? There's a way to verify the results because at the cluster precinct level, you already have 30 copies of the election returns. You can verify this by going to the website. Magpapadala rin ng PCOS ng ER sa servers na nasa PPCRB headquarters sa Pope Pius XII sa Maynila. Dito sa server na ito, nakakabit ang GMA network para makuha ang bilang ng boto kada presinto. Sa pamamagitan ng software, otomatikong itatali ang mga boto para aming maiulat sa inyo habang pumapasok ang mga numero. Tina Panginiban Perez, nakatutok, 24 oras. Magkakaroon naman po ng partial at unofficial count ang GMA base sa mga numero manggagaling sa Comelec. Inuulit po namin, ito ay partial at unofficial at gagawin po namin para maitid sa inyo ng mas mabilis ang resulta ng bilangan sa mga presinto. Nakatutok si Lay Alves. Mula sa 76,475 clustered precincts sa buong bansa, ipadadala ng mga PCOS machine ang mga election returns sa 3 server. Isa sa makatatanggap nito ang server na nakaset up sa PPCRB headquarters sa Pope Pius XII Catholic Center sa Paco, Manila.
Dito sa PPCRB server nakakabit ang computer ng GMA para agad naming makuha ang mga ER habang ang mga ito ay dumarating. Isa rito ang PDF file na parang snapshot o litrato ng mga ER. Ida-download ito ng GMA at agad ipadadala sa GMA Network Center kung saan ito itatali ng AMA Education System. Sa pamamagitan nito, makapag-uulat na ng running tally habang pumapasok ang mga ER. Ang resulta, partial at unofficial count ng iba't ibang posisyon. We'll have another team of IT people running a consolidation software. So we can have an idea, though wala pa siyang official proclamation of the count as a particular point in time. Ang isa pang uri ng digital file ng ER na makukuha ng GMA mula sa PPCRB server ay ang CSV file, a comma-separated values. Sa ganitong format, mas madaling maipapasok ang bilang ng mga boto sa computer at mas mabilis itong maitatali. Gumawa ng software para dito ang GMA New Media Inc. o NMI. Pagpasok ng mga numero, ang mga ito ay otomatikong itatali ng software. Ang lalabas na bilang, partial at unofficial pa rin. Ang tali pong ito ay partial at unofficial batay sa numerong galing sa COMELEC. Ginawa po namin ito sa aming pagnanais na maihatid sa inyo sa lalong madaling panahon ang mga resulta. Sinubukan po namin sa abot ng aming makakaya na maitali ng tama ang mga numero. Ngunit gusto lang po naming linawin na tulad ng anumang proseso, maaari pa rin itong magkaroon ng pagkakamali. Hindi natatapos sa pagboto ang ating tungkulin, maging mapagmatyag at bantayan ang resulta. Dahil ngayong eleksyon, may magagawa tayo. Sa dako pong ito, pupunta tayo sa lalawigan ng Batangas. Meron pong isang lalaking napatay doon sa pamamaril. At nakatutok sa mga sandaling ito si Teresa Andrada. Teresa, ano nangyari? Yes, Mike, ilang oras bago magsimula ang eleksyon kaninang umaga ay may naiulat ng isang insidente ng karahasan sa munisipalidad ng Ibaan dito sa Batangas. Tuliro at hindi pa rin makausap at hindi makapaniwala si Aling Iris Madera sa sinapit ng kanyang asawang si Ronnie. Kaninang alauna ng madaling araw, pinagbabaril ng mga di pa kilalang suspect si Ronnie Madero. Bobot ang kanyang palayaw, Mike. Sa tapat ito mismo ng kanilang tahanan sa Sitio Pakalat, Barangay Munting Tubig sa Ibaan, Batangas. Kwento ni Iris, dalawang lalaki ang nagtungo sa kanilang bahay kanina. Nag-aalok raw ang mga ito ng pera kapalit ng boto. Anya, magpapagapang raw sila para sa kandidato. Magbibigay di umano sila ng 3,000 piso kapalit ng boto para sa kandidato sa pagka-mayor. Di raw binanggit ng mga suspect kung kaninong kandidato mapupunta ang bibiling boto. Sabi ni Iris, nang tinanong niya kung sinong mayor, imbis raw na sagutin ay tinanong silang mag-asawa kung sino si Bobot. Nang sabihin ng kanyang asawa na siya si Bobot, bigla na lang daw itong pinagbabaril. Ang lalaking nakasuot ng itim na bonnet, maong at chaleco raw ang tinuturo niyang gunman. Maliban sa nakasagutang may-ari na pinagtatrabahuhan, Mike, ay wala namang kaaway ang kanyang asawa. Dead on the spot si Bobot habang ang kapatid naman niyang si Regan ay nasugatan at agad isinugod sa ospital. Maingat ang hepe ng Ibaan sa pagsabing election-related violence ito. Hindi raw kasi nabanggit ang pangalan ng sino mang kandidato. Sa ngayon, Mike, ay ongoing pa rin ang investigasyon dito sa nangyaring pamamaril. Mike, nakakuha tayo ng impormasyon, no? Yung kapatid nitong si Ronnie ay safe na. Tinamaan lamang ito dito sa may tuhod kaya ito ay nasa bahay na. Mike? Maraming salamat, Teresa Andrada. Nagkaroon naman ng hostage-taking at barilan sa Bacoor sa Cavite. Merong pong mga namatay. Alamin natin ang mga detalye live mula kay Lia Manana. Lia. Maya sa pagtatapos nga ng araw ng eleksyon ngayon ay naging tensyonado ang sitwasyon dito sa Bacoor. 2 tauhan ang tumatakbong 2nd District Congressman na si Plaridel Abaya ang patay matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis Bacoor. Ayon sa hepe ng Bacoor Police na si Colonel Montilla, alas 2:30 ng hapon nang pasukin sila ng mga tao ni Abaya. Hinostage umano ang kanilang mga kasamahan, tinutukan ng baril at pilit na binabawi ang patrol jeep ng mga pulis na may lamang armas. Nakiusap daw ang mga pulis pero hindi nagpaawat ang mga tao ni Abaya at dito na nagkaputukan.
Patay ang Chief Security ni Abaya na isang Sergeant Paraiso at isa pang security na si retired Colonel Ovilla. Sugatan naman ang isa sa mga pulis. Agad na dumating sa site si Cavite Governor Ayong Maliksi na kapartido ni Abaya sa Liberal Party. Tumatakbong 2nd District Congressman ngayon si Abaya, kalaban niya ang may bahay ni Senador Bong Revilla na si Lani Mercado Revilla. Iniimbestigahan na ng Cavite Provincial Police ang mga Abaya para malaman ang maaaring motibo sa pangyayari. Pero ayon sa Liberal Party, inambush daw ang kanilang convoy habang papunta sila sa Bacoor PNP para kunin ang mga tao nila na umano'y dinampot dahil sa vote buying. Wala, titingnan natin kung talagang legitimate yung pagkapatay dito. Kung hindi, di kakasuhan natin yung bumarel. Kung self-defense, ipuprove nila sa korte yan. Nanawagan ako sa Executive Secretary Larry Mendoza, and he assured me na magkakaroon ito ng talagang very fair and impartial kung talaga investigation. Inaantabayan natin sa mga oras na ito ang isang press con na ipapatawag ng Bacoor PNP. Ang inyo pong nakikita sa inyong mga TV screens ay ang mahigpit pa rin na seguridad dito sa Aguinaldo Highway kung saan naganap ang kaninang putukan o barilan sa pagitan ng grupo umano ni Abaya at ng Bacoor PNP. Dinala na dito sa Aguinaldo Highway ang iba't ibang units ng PNP ng Cavite at nandito rin ang ilan sa mga special forces ng Air Force. Mel? Maraming salamat sa iyo, Lia Manyalak. Hanggang ngayong araw ng eleksyon, problema ang mga PCOS machines tulad ng nangyari sa Naga sa Camarines Sur. Para sa detalye, nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie. Mel, hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang botohan dito sa Calawag Elementary School sa Naga, kung saan 3,046 pa lamang ang mga botanteng nakakaboto. Nagkakaproblema kasi ang mga botanteng maghahanap ng kanilang mga pangalan. Ang ilan inaabot ng kalahating oras, nagkakagulo rin sila sa pila. Ang ilan kasi sumisingit para makauna, pero ang binibigyang prioridad dito ay ang mga senior citizen at ang mga botanteng may disability. 3 PCOS machine naman ang di na mapapakinabangan sa Kanaman Elementary School dahil bigla na lamang itong nag-shutdown. Maaring dahil sa tindi raw ng init kaya ito bumigay. Pero nagdesisyon pa rin ang mga BEI doon na ituloy ang botohan. Mano-mano na lang daw ang bilangan ng mga boto. Sa Camarines Norte, 2 eskwelahan ang nagkaaberya nang bigla na lamang nag-shutdown ang mga PCOS machine. Galit ang ilan sa mga botanteng maaga pa lamang ay nakapila na. Makalipas ang 3 oras, pinalitan ng mga machine, kaya naman nagpatuloy na ang botohan. Mel, sa Albay, nadakip ang ng 2nd Infantry Battalion ng isang lalaking hinihinalang miyembro ng Communist Rebel Group. Na-recover sa suspect ang isang granada, ilang armas at ilang election paraphernalia. Mel, patuloy ang pagtugis sa mga kasamahan ng mga suspect. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos, mula sa Naga sa Camarines Sur. Makikibalita po tayo sa pinakahuling kaganapan tungkol po sa pagrapol ng mga taga-COMELEC sa mga lugar kung saan gagawin ang tinatawag na random manual audit matapos ang botohan at ang pagbibilang sa pamamagitan ng mga PCOS machine. Si Tina Pangaliban Perez live pa rin mula sa PICC. Tina, ano na ngayon? May katatapos lamang nitong raffle ng mga lugar kung saan isasagawa itong random manual audit, pero hindi pa rin inilalabas ng PPCRV at ng COMELEC ang listahan ng mga presinto kung saan isasagawa ang naturang random manual audit. Abala rin ang COMELEC ngayong gabi para sa pagtatapos ng botohan dahil pagkatapos ng botohan ay isasagawa ang random manual audit at magsisimula na ring tumanggap ang COMELEC ng mga resulta ng eleksyon mula sa field. Kaninang hapon ay muling umupo ang COMELEC Anbank bilang National Board of Canvassers para buksan ang ilang laptops, printers at toners na gagamitin sa consolidation ng mga resulta. Ginawa ito ng COMELEC Anbank sa harap ng ilang mga kinatawan ng ilang mga partidong politikal. Sa ngayon ay nakareses na itong National Board of Canvassers at muli itong magko-convene bukas ng umaga. Pero magsisimula nga itong tumanggap ng mga resulta ng eleksyon ngayong gabi pa lamang. Maaring bantayan ng publiko ang mga resultang ito sa isang website
website at ang URL ng website ay ipaalam ng COMELEC sa media maya-maya lamang. Mike? Okay, salamat Tina. Sa puntong ito mga kapuso, kakausapin po natin si Tina Panganiban Perez sa pamamagitan ng hologram ng eleksyon 2010. Tina, mukhang tumagal yata yung pagraraffle ng mga lugar kung saan gaganapin yung random manual audit. Mahaba kasi yung proseso, Mike, dahil 5 presinto ang pipiliin sa kada legislative district. Merong 229 legislative districts sa buong bansa. Kaya mahigit 1,400 na mga presinto ang iniraffle kanina. Okay, Tina, may sapat pa na oras mula ngayon hanggang alas 7 maparating sa lahat ng mga presintong yan na maggagawa nga o magsasagawa ng random manual audit doon sa kanilang presinto. Oo, Mike, yan ang tiniyak ng COMELEC. Agad nilang ipapaalam sa mga concerned na presinto kung saan isasagawa nga itong RMA o Random Manual Audit. May mga Random Manual Audit teams na binuo ang COMELEC para rito, Mike. Meron man tansya ang COMELEC kung ganong tatagal itong Random Manual Audit? Mga kapusong, Random Manual Audit, mano-manong bilangan yan? Mga oras daw kasi ang itatagal nitong Random Manual Audit, Mike, bago matapos ng kabuuan. Okay, Tina, panguling tanong ko na sa'yo sa ngayon, dyan sa PICC. Handa na ba lahat ng gamit, computer, lahat ng mga tauhan ng COMELEC mag-umpisang tumanggap ng mga bilang galing sa iba't ibang dako ng bansa dyan sa PICC, Tina? Handang-handa na, Mike, dahil kaninang alas 12 ng tanghali, alinsunod sa isang resolusyon ng COMELEC, ay nag-convene na nga itong COMELEC Bank bilang National Board of Canvassers at kanina ay binuksan na yung mga seal sa mga gagamiting gamit para sa consolidation ng mga tali. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Nag-brown out sa 25 poll centers sa Metro Manila sa kabila ng mga naunang pagtitiyak na hindi daw mawawala ng supply ng kuryente sa gitna ng botohan. Nakatutok si Aubrey Carampel. Pati mga PCOS machine sa barangay Ampid 1 Elementary School sa San Mateo, Rizal, kinailangan ng paypayan. Nag-brown out kasi sa barangay Ampid 1 San Mateo, Rizal, bandang alas 5 ng umaga. Tuloy naman ang botohan dahil battery-operated ang mga PCOS machine. Pero madaling nag-init ang ilang makina. Kinailangan din itong i-restart paminsan-minsan para hindi bumagal ang pagbasa ng mga balota. Yung battery ko, halimbawa maubusan, nakikipag-coordinate sa ibang schools na may ilaw. Oo, nagkakaroon sila ng switching o yung naghiraman ng battery doon sa merong mga schools na may power. Siyang polling precinct sa San Mateo ang apektado sa brownout. Sabi ng Meralco, may nasirang linya ng kuryente dahil sa 2 kalapating naipit sa kawad. Agad naman kinumpuni ng Meralco ang nasirang linya. Pero sa barangay Ampid 1, bandang alas 11:30 na nagkakuryente. Nag-brownout din sa Dumaguete City, bandang alas 4 ng madaling araw. Apektado ang 6 na barangay. May backup battery naman lahat ng PCOS machines, pero di maiwasang mangamba ang mga botante. Paliwanag ng Noreco, nag-explode ang powerhouse ng Silliman University. Naibalik din naman ang supply ng kuryente. Aubrey Carampel, nakatutok, 24 oras. Nainip ang mga botante sa mabagal daw na botohan sa lungsod ng Iligan. At tulad sa pangilang-ilang iba pang bahagi ng Pilipinas, may mga nahimatay pa nga dahil sa pagod eh. Nakatutok po si June Veneracion, live na sa Iligan. June. Mike, alam mo, dito sa Iligan City ay wala naman gano'ng naging problema ang mga PCOS machine. May mga minor problem, pero mabilis din naman na nakumpuni. Pero gaya nga sa ibang lugar, ang problema talaga rito ay yung mahabang pila. Sa ilang bayan nga, Mike, ng Lanao del Norte, ang mga matatanda hindi man lang binigyan ng prioridad sa pilahan. Ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng botohan sa isang polling center sa Iligan City. Isa sa mga naunay ang maglolang ito. Pasmado ang kamay ng matanda, kaya ang apo ang taga-shade niya sa espasyo ng napiling kandidato. Ito ay para masigurong hindi ma-reject ang kanyang balota. Marami ang nanabik na maging bahagi ng kasaysayan sa kauna-unahang automated election sa bansa. Pananabik na mabilis na napalitan ng pagkadismaya dahil sa mabagal na botohan. Kaawa-awa ang itsura ng mga matatanda na nagtiis sa mahabang pila sa isang eskwelahan sa Lanao del Norte. Hindi man lang sila binigyan ng prioridad sa pila. Nakadagdag pa sa perwisyo ang putik na dala ng pag-ulan. Merong hindi na kinaya ng katawan ang pagod sa paghihintay sa pila.
Ang hindi inakala na matagal ang pagboto, nagdala pa ng kanilang mga anak. Kaya pati ang mga bata ay nadamay sa matagal na paghihintay. Wala mo may mabantay sa balay good. Way mahabilin aning bata. Mahaba rin ang pila sa loob ng presinto. Bumagal raw kasi ang makina kaya humaba ang pila ng mga nagpapasok ng balota sa PICOS machine. Dahil may mga hotspot sa Lanao del Norte, nagkalat ang mga sundalo at pulis. May mga tangki pa sa labas ng mga eskwelahan. Bago magbukas sa mga presinto sa bayan ng Matunggaw, sinala ng mga sundalo ang mga papasok sa polling center. Isa ito sa 2 bayan sa Lanao del Norte na nasa ilalim ng COMELEC control. Ang mga sundalo mahigpit na iniinspeksyon ang mga daliri ng mga gustong pumasok sa polling center. Ang mga may indelible ink na ay hindi na pinapapasok. Wala pa namang nahuhuling flying voter, kaya bakante pa ang mga temporary detention cell na ginawa ng militar. Mike, sa mga sandaling ito, ilang minuto na lang ay magsasara na itong mga presinto pero may kahabaan pa rin ang pila sa labas. Classic example, Mike, itong presinto ito, mahigit 800 yung registered voters dito pero sa mga sandaling ito, 400 plus pa lang yung nakakaboto. Ang problema raw kasi, kinluster yung mga presinto, ang 7 ginawang isa. Ang problema, kukulang ang mga tao rito. Yung BEI, 3 lang. Ang request sana ng mga tao rito, yung dagdagan ng mga tauhan para mapabilis yung proseso. Mike? Paano yan, June? Di ilang oras pa aabot ang botohan kahit lampas na alas 7 ka na ba yun? Hindi, Mike. Ang policy kasi ng COMELEC, alas 7, sarado na. Pero yung mga nasa loob ng 30 meters, yun yung i-allow na makaboto, yung mga nakapila. 30 meters within the precinct ay papayagang makapila. Pero hindi lang natin alam sa labas kung meron pang mag-i-exceed sa 30 meters na nakapila hanggang sa mga sandaling ito. Ilang minuto na nga lang bago magsara ito mga presinto, Mike. O nga, sana wag naman mangyari na meron pang mga tao lampas ng 30 metro mula dyan sa presinto at pumila na matagal tapos pagsasabihan na hindi sila pwedeng bumoto. Patuloy lang ang pagtutok natin dyan. Maraming salamat, June Veneracion. Narito po naman ang update mula sa Abra. Isa po yan sa mga probinsyang itinuturing na election hotspot. Nakatutok pa rin doon live si Emil Sumangil. Emil. Mel, nakalatag na ang security plan ng PNP at AFP ilang minuto bago isara ang mga voting precinct dito sa Abra. Ang magkakasunod na nangyaring gulo na nagdulot ng tensyon sa mga voting precinct ang pinagbabatayan ngayon ng COMELEC at Task Force Abra. Kaya nila dodoblehin ang ipakakalat ng mga pulis at sundalo. Kung ang mga kinaukulan ng tatanungin, kailangan paghandaan ang pagtatapos ng botohan mamaya at ang transmittal ng mga boto. Dahil batay sa mga impormasyong kanilang hawak, posible itong samantalahin ng mga grupong nais na isabotahe ang resulta ng kauna-unahang automated election dito sa Abra. Nakatanggap ng mahigit 20 tawag ng insidente ng harassment ng pulisya pero hindi raw totoo ang lahat ng ito. Dahil ang mga sumbong na gaya nito ay ginagamit na rin daw na strategy ng mga kandidato. Alam mo naman ngayon na mga opposing candidates, ayaw nila na mapunta yung supporters o yung mga supporters ng ibang party doon sa area nila. So i-report nila yan na haras ay yung armed group. Samantala, dumating na dito sa Bangued West Elementary School ang mga compact flashcards na ipapalit sa mga sumablay na makina kaninang umaga. Ibig sabihin, maisasantabi na ang posibilidad na mabilang ng mano-mano ang boto sa nasabing presinto. Sa mga sandaling ito, Mel, wala nang masyadong pila ng mga botante sa mga presinto dito sa West at East Central Bangued Elementary School. Maliban na lamang doon sa pila ng mga botante na nasa aking lukuran. 1,099 ang registered voters para sa presinto na yan at batay sa impormasyong ating nakalap mula sa BEI chairman ay umabot sa 899 ang bumoto sa presinto na ito na nasa aking likuran. Tututukan natin ang pangyayari ngayong tapos na ang botohan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. At mula po sa Abra, tayo po ay tatawid at pupunta sa Mindanao. Nagkaroon po ng 3 sunod-sunod na pagsabog sa paligid ng isang eskwelahan sa Marawi. Habang nagaganap ang botohan kanina at nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi, kamusta na kayo na sitwasyon dyan?
Mike, sa ngayon ay patuloy pa rin itong botohan sa ilang presinto dito sa ating kinaroroonan. Ang May Pakpak Elementary School, samantalang ibang presinto ay tapos na at hinihintay na lamang ang pag-transmit ng resulta ng botohan. Pero kanina ay muntik na nga hindi matuloy ang botohan dito matapos sa pasabugan ng lugar na ito ng 3 sunod-sunod na putok. Maayos na isinasagawa ang botohan kaninang umaga dito sa May Pakpak Elementary School nang umalingaw-ngaw ang 3 sunod-sunod na pagsabog sa paligid ng eskwelahan. Kuha ng aming kamerang pinagbagsakan ng huling bomba na tumama sa likuran ng mismong gusali kung saan sinasagawa ang botohan. Agad namang nagtakbuhan ng mga botanteng nakakalat sa paligid ng eskwelahan para makahanap ng mga mapagtataguan. Ang ilang nasa labas ng eskwelahan, nagtakbuhan papasok ng gate. Agad namang isinara ng mga nagbabantay na sundalo ang gate ng eskwelahan. Ilang minuto matapos ang pagsabog, agad hinanap ng mga pulis sa mga binagsakan ng bomba. Ang isa tumama sa gilid ng kalsada. Amoy pulburo pang lugar ng aming datnan. Sa kabutihang palad, wala namang tinamaan bagamat malapit lang ito sa mga kabahayan. Ang pangalawang bomba naman, tumama sa isang looban. Pinapang wasakin ng mga pulis ang gate ng kahoy ng bomba para sila ay makapasok. Bubong ng isang bahay ang nakita naming binagsakan ng pangalawang bomba. Sa kabutihang palad, walang tao sa naturang bahay. Wala ring nasaktan sa mga 3 bomba na nakuna ng aming kamerang bumagsak sa likod ng gusali na nagsisilbing presinto. Ayon sa mga pulis, mahirap malaman kung saan galing ang mga naturang bomba dahil posibleng M79 grenade launcher o di kaya naman ay isang rifle grenade ang ginamit sa pambobomba. Wala pa namang umaako sa pagpapasabog at hindi pa naglalabas sa mga investigador ng mga posibleng suspect sa insidente. Kilalang matindi ang tunggalian ng mga magkakalabang kandidato dito sa Marawi. Katunayan, isang impormante ang una nang nagsabi kahapon sa GMA News na posibleng may pambobomba nga dito ngayong araw ng eleksyon. Ayon sa informante, isang mamang nakamotor ang nagsabi sa kanya kahapon ng impormasyong ito. Para sa kanyang seguridad, hiniling niyang itago namin ang kanyang mukha. Tapos, nung paalis na siya, ang sabi sa akin, "Pre, mag-ingat kayo kasi may papaputok dito na 79. Pero hindi sinabi mo saan manggagaling yung putok na yun. Umalis na lang. Sa kabila ng pagsabog, back to normal naman agad ang sitwasyon sa May Pakpak Elementary School matapos lang ang ilang minuto. Siksikan ng mga butanteng pumipila para bumoto. Sa kalagitnaan ng siksikan, isang babayang hinimatay. Pero hindi raw siya nahimatay dahil sa init. Nang mahimasmasan, sinabi ng babae na may sumiko raw sa kanyang sikmura kaya siya nawalang malay. Sa kabila ng mga karahasan, tuloy naman ang botohan sa maraming bahagi ng Lanao del Sur. Pero 6 na bayan na ang inirekomenda ng Provincial Election Supervisor na ideklarang failure of election. In some of these areas, walang sumipot na BEIs. And in some others, although nagkaroon ng botohan, natigil because of violence. And in some others, although may pumuntang BEI, hindi nakapunta sa kanilang polling places kasi may mga nakatabang na mga armadong grupo. Sa ngayon, Mike, ay isang presinto na lamang hinihintay na matapos sa botohan dito nga sa May Pakpak Elementary School. Samantalang madilim ang paligid nitong ating kinaroroonan. Ang tanging mga ilaw lamang ay itong mga kwarto kung saan hinihintay ang mga technician ng mga PCOS machine para naman ma-transmit na ang resulta ng botohan dito sa ating kinaroroonan. Isang PCOS machine ang nagtala na ng error ng CF card kung kaya't hinahanap ng mga BIs itong technician sa ating pagkakala. May ilan lamang ang technician na may hawak sa maraming mga PCOS machines dito sa May Pakpak Elementary School kung kaya't nagkakaproblema sila ngayon kung paano makuha at mahagilap itong ilang technician lamang na may hawak nga sa napakaraming PCOS machines dito. Kapag hindi na i-transmit ito ay manually ay itatransmit na itong mga CF cards para naman matabilit na dito sa may provincial capital para naman matuloy na itong pagbibilang sa mga boto dito sa Marawi City. Mike?
Rafi, bagamat nagkaroon ng mga pagsabog na yan na nakunan ninyo kanina, kamusta sa pangkalata ngayon at mangilang-ilang botante na lang ikamo ang hindi pa nakakaboto? Anong naging epekto niyan kung meron man sa pangkalahatan na tinatawag na turnout na mga botante dyan sa lugar na pinagganapan ng pagsabog? Mike, bahagi na nga sinabi ng ating informante kanina ay yung pagpapasabog daw ay posibleng para matakot yung mga botante na pumunta rito sa May Pakpak Elementary School para bumoto. Pero taliwas ito sa ating nasaksihan, napakarami pa rin ang bumoto. Katunayan nga ay ilang minuto lang matapos yung pagsabog ay nagbalikan na itong mga botante at bumoto na at pumila na dito sa mga presinto na narito sa elementary school. Ganito rin ang nangyari sa ibang pang lugar na ating nakuna ng impormasyon mula sa militar. Dito naman sa Lanao del Sur, may mga pagkakataon na nagpasabog din ng bomba dito sa may MSU. Bagamat tinanggal na sa MSU itong ilang presinto, bumalik ito sa kanilang mga barangay at natuloy pa rin naman ang botohan sa mga lugar na ito. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima. Sa Commonwealth sa Quezon City naman, nakaantabay si Rhea Santos. Alamin natin ang sitwasyon doon, Rhea. Yes, Mel, mula sa makapal na bilang ng mga tao kaninang umaga dito sa Commonwealth Elementary School sa mga oras na ito, numipis na po ang bilang ng mga botante at sa mga oras na ito, ilang minuto na lamang po ay magsasara na ang ilang mga polling precincts dito sa Commonwealth Elementary School. Ang ilan ay tatapusin na lamang yung mga taong nakapila at aabutin ng 7 p.m. na pagsasara ng mga presinto. Ayon sa BI head na si Rodolfo Modelo, yung mga botante na 30 meters away from the polling precinct or the polling place ay pwede pa hong makaboto. Papasukin po natin ng isa sa mga polling precinct dito. No? Alam niyo ho, masaya ang mga BIs dahil malaki po ang voter turnout. Umabot ho ng lagpas kalahati sa bilang ng mga registered voters ang voter turnout dito sa Commonwealth Elementary School. 63% ang voter turnout. Marami sana yung makakaboto pero yung iba nagdesisyon na rin na umuwi dahil sa sikip at tagal nga ng sistema nga nangyari kanina dahil marami na ring PCOS machine ang nagkaaberya. At sa mga oras pong ito, kakapaniyamin ko po si Angeleo Felipe. Siya po ang BI chairman ng Precinct 1591 FGH, 1592A, 1593A. Magandang gabi po. Pwede ho ba tayong tumayo? Sir Angeleo, ano ho ba? Magsasara na ho ba ang botohan? Magsasarado na po kasi alas 7 na po. Okay. May mga botante pa ho ba tayong natira? Sa ngayon, wala na kasi kanina pang alas 3, wala na pong dumadating. Matumal lang pagdating ng mga tao. Yung last batch po ng mga botante, anong oras ho natapos ang pagboto? Kanina, meron pang humabol mga 6:30 yata. 6:30. So ngayon ho, sarado na itong presintong ito? Sarado na po, sarado na. Alright. Sa rough estimate po ng head ng Board of Election Inspectors, 15,733 registered voters po ang nakaboto ngayong araw na ito out of 24,960 registered voters. Pagkatapos po ng botohan, no, pagkasara na po ng presinto, itatransmit na po ang resulta ng botohan na nangyari dito sa Commonwealth Elementary School sa tatlong areas, sa Municipal Board of Canvassers, sa KBP at sa COMELEC. Alam niyo po, 10 modem lang po ang paghahati-hatian ng 27 polling precincts dito sa Commonwealth Elementary School. Pero hindi po sila nag-aalala dahil 7 to 9 minutes lamang daw po ang transmission ng mga resulta. At yan po ang mga pinakauling ulat dito sa Quezon City. Live mula rito sa Commonwealth Elementary School. Ako po si Rhea Santos, nakatutok sa eleksyon 2010. Maraming salamat sa iyo, Rhea Santos. Mula po sa Quezon City, kukuha naman tayo ng balita mula sa lungsod ng Maynila. Nakatutok po doon live si Susan Enriquez. Susan, kamusta ang Maynila? Mike, dito sa Ramon Magsaysay High School, dito sa Precinct 775, kaninang mga alas 6:30 ay halos wala nang dumadating na botante, kaya hinihintay na lamang nila yung pagpatak ng alas 7 para closing vote na sila at magsimula na ng kanilang transmission ng election returns. At ang sinasabi nga dito, malaki, maganda yung turnout ng botante dahil sinasabi nila ng manual ay mga 50% lang yung turnout ng botante. Pero ngayon ay umabot sila ng halos 85%. Sa katunayan, doon sa kanilang 653 registered voters, dito sa kanilang ballot sa cast ay umabot na sa 462. At dahil nga po sa pagpalya naman ng ilang PCOS machines sa ilang presinto dito sa lungsod ng Maynila, hindi po naiwasang magkaroon ng ilang aberya. Narito po ang report.
ang sitwasyon sa Baseco Elementary School sa Tondo. Isa sa mga may pinakamalaking bilang ng botante, mahigit 19,000. Nang hindi gumana ang PICOS machine dahil sa depektibong compact flashcard, nagkakomosyon. Sa tindi ng gitgitan at dala na rin ng init ng panahon, hinimatay si Susan Carmona. Agad siyang binigyan ng paunang lunas. Naayos din naman ang aberya sa makina kaya nagtuloy-tuloy na ang butuhan. Sa Lukban Elementary School, Paco, napilitang magmano-manong pagpasok ng balota sa isang selyadong lalagyan. Nasira kasi ang PICOS machine ng 2 clustered precincts. Dahil sa ipinatupad na sistema, nagduda ang ilang mga botante. Ayan. Ilang oras na kayo dito? Ayun. Ayan. Nandito ko kami nagtayuan namin na kami nakaalis. Lalo magdagdagan yung pila. Pinaka kami sa loob. Lalo magkakapulo. Dapat mayroon dito. Sige, simulan niyo na yung procedure. Siguro, para lahat ng register ng tao na nakawin nila. upang mapawi ang pagdududa, isinakay sa taxi ang 2 PICOS machine para dalhin sa Smartmatic. Agad naman itong napalitan, kaya nagtuloy-tuloy na rin ang botohan. Sa MPD Station 5, binigil ang isang hinihinalang flying voter. Ayon kay MPD Director Rodolfo Magtibay, tinangkaraw ng naturang botante na gamitin ang pangalan ng kanyang kapatid para makaboto sa Aurora Elementary School. Nabanggit ba niya na binayaran siya ng kung sinong tao para sa pagboto niya? Ayun sa binayaran wala siya nabanggit. Basta ang kanya daw talagang punto iboto yung kapatid niya na nasa Sambuanga. Sabihin niyo sir, wala namang tama yan. Wala namang tayo. Wala naman kasi nasabi niya yung pangalan niya. Sabi niya yung pangalan ng kapatid niya. Ang problema nga lang nung nilalagyan na siya na indelible sa kamay. Kaya nagkamali na siya kasi nasabi niya na yung pangalan. Pero bumoto ka pa rin kahit alam mo na hindi mo pangalan. Mas tinanong ko rin yung ibubuya ko. Hindi ko rin alam yun na hindi ko rin Kahit pero alam mo na hindi mo pangalan yung bobotohan mo. Hindi ba alam na labag sa batas yun? Na pwede ka nalang ikulong dyan? Hindi mo alam yun? Okay, ngayon po, ito, Mike, so tapos na po closing, ano po tayo? Closing na po tayo. Kailangan na po nating ipasok yung PIN number ng poll clerk. Okay. Kaya ilalagay na po natin. Kasi nagkakaroon ng? Medyo nagkakaroon pa ng konting aberya. Dapat magko-close na, ha? Pero mukhang nag-aano uli yung machine, humihingi uli ng balota. Okay. So, yun po yung mga pinakahuling kaganapan dito. Pagkatapos ito, no, ay magkakaroon na, pagpiprint na sila ng mga election returns. At ito po bahagi pa rin ng ginawa ng eleksyon ngayong araw na ito. Mula po rito sa Ramon Magsaysay High School, ako si Susan Enriquez, nakatutok sa eleksyon 2010. Maraming salamat, Susan Enriquez. Sa mga oras na ito, nagsimula na po ang pag-transmit ng mga boto papunta sa Pope Pius Center. Nakatutok doon live si Lay Alvin. Mel, ayon sa PPCRV, as of 6:45 p.m., may 230 na election returns ang matagumpay na transmit mula sa mga PICOS machines dito sa server sa Pope Pius XII Catholic Center sa Paco, Manila. Isa po sa mga ER na mga naunang na-transmit ay ang ER mula sa Barangay Nansuagaw, Kawayan, Ilocos Sur. Ang number of registered voters po dito ay 343. Ang mga nakuha po ng mga presidential candidates na boto, unahin po natin ang na-disqualify na si Vitaliano Acosta na nasa balota pa rin kasi nakakuha po siya ng 0 vote. Sinundan po ni Aquino ng 31 votes, De Los Reyes 0 vote, Estrada 48, Gordon 1, Madrigal 0, Perlas 0, Teodoro 47, Villanueva 2, Villar 181 at ang total of null votes po ay 5.
may isa pa pong ER na isa sa mga naunang pumasok ay mula sa Barangay Burgos, San Jose, Tarlac na may bilang ng registered voters na 240. Ang nakuha po ni Acosta 0, Aquino 118, De Los Reyes 1, Estrada 15, Gordon 0, Madrigal 0, Perlas 0, Teodoro 4, Villanueva 32, Villar 10, at ang total number of null votes po ay 16. Sa mga oras po na ito ay patuloy ang pagdating ng mga transmitted ER dito sa Pius server. Ito pong data na ito ay ipapadala naman po natin sa GMA Network Center kung saan po itatali ito ng AMA Education System. Inaantabayanan din po natin ang pagdating ng mga CSV file para po makapagsagawa tayo ng sarili nating tally. Mel? Maraming salamat sa iyo, Lay Alves. Samantala mga kapuso, mula dyan sa may Pope Pius Center, meron na mga bilang na pumapasok eh. Halos kasasara lang ng botohan sa ibang panig ng Pilipinas o sa buong bansa. Punta po naman tayo sa Tarlac, makikibalita tayo mga kapuso. Kanina, natagalan po, inabot ng ilang oras sa pagboto ang isa sa mga kandidato sa pagkapresidente, si Senador Noynoy Aquino. At ang nakatutok doon ay si Sandra Aguinaldo. Sandra, kamusta na dyan? Mike, alas 4:30 ng hapon, nagsimulang gumana ang PCOS machine dito sa presinto ni Senador Noynoy Aquino. Kung inyong matatandaan, alas 9:20 pa ng umaga nang nagsimulang pumalya ito. At ito ang naging dahilan kaya bagyang bumagal ang botohan dito. Ito ang hudyat ng pagsisimula ng botohan sa mga presinto sa Barangay Sentral sa Hacienda Luisita. Walang aberya sa pagsiset up ng PCOS machine sa presinto 175A kung saan botante si Senador Noynoy Aquino. Importante kasi para sa kinabukasan din ng ating anak, yung anak ko, saka para sa ating lahat. Kamusta naman po yung pagboto? Masaya. Nagawa mo, basta magawa mo yan duty mo sa gobyerno. Pero pasado alas 9, pumalya na ang kaisa-isang PCOS machine ng presinto. Tiyempo naman dumating si Aquino para bumoto. Habang naghihintay magawa ang PCOS machine, nag-press conference muna si Aquino. Medyo napapagalan yung pace ng pagboto. Para sa 2 oras, 100 pa lang na kaya tayo nakakaboto. Sana bumilis to, sana maayos yung makina doon sa presinto po natin at makaboto tayo. Pagkatapos humarap sa media, pumila na si Aquino kasama ang 2 kapatid, bayaw at ilang pamangkin, nariyang makipagbiroan sa mga botante at magpaunlak ng picture taking. Hindi naman naitago ni Aquino ang tuwa nang malapit na siya makapasok sa presinto at makalipas nga ang mahigit 4 na oras sa pila, nakatungtong din sa loob ng presinto si Aquino. Sa panayam ng media kagabi, sinabi ni Aquino na umaasa pa rin siyang makakapagdeklara ng panalo ang COMELEC sa loob ng 36 na oras. Pero ang ilang foreign observers na nagbantay sa botohan dito, nababahala daw sa pagpalya ng mga makina dahil hindi na test ng matagalan. Mike, dahil pumalya yung machine kanina, yung mga balota gaya nung kay Senador Noynoy Aquino ay ngayon lamang isinusubo dun sa makina. At ang nangyayari po ngayon ay bumoboto yung mga pinakahuling batch ng botante dahil ang magandang balita po dito, wala na ang nakapilang botante at lahat po ay nasa loob na at mamaya-maya lang po sa oras na makaboto ang pinakahuling botante ay magsisimula ng i-transmit ang resulta ng eleksyon dito. Mike? Nako, sigurado Sandra, ang gustong pinapalakpakan ka. Ang gustong malaman ng mga tagapakinig at mga tagapanood natin sa puntong ito kung ano ang resulta ng botohan o kung ano ang resulta ng bilang ng mga boto sa mga presinto ng iba't ibang mga kandidato sa pagka-presidente. Isa siyempre, yang dyan sa Tarlac ng pinagbotohan ng mga Aquino kanina. Babalikan ka namin kung may oras pa. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Susunod! Ang pagsisimula ng bilangan sa iba't ibang presinto, babantayan natin. May bilang na po, antabayanan nyo. Mga artista na kiisa rin sa makasaysayang Eleksyon 2010 at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras. Gamit po ang touchscreen technology.
Tignan natin ngayon sa mapa kung saan presinto bumoto ang inyong mga kandidato. Lahat po kasi ng presidential ay tinutukan ng GMA News. Unahin natin kung saan bumoto ngayon pong kaninang umaga, bumoto si Senador Noynoy Aquino. Tignan natin ano po, kung saan bumoto si Senador Noynoy Aquino. Yan, siyempre, inaasahan na. Nasa Tarlac siya, bumoto ano po, sa kanyang hometown. Ito po ay naganap sa loob ng Hacienda Luisita. Siya ay bumoto kasama ang kanyang mga kapatid. Nakuhanan din po ng GMA ang pagboto naman ni Councilor JC De Los Reyes. Ito po naman ay naganap, siyempre, doon din sa kanyang hometown, walang iba kung hindi sa barangay West Bahak-Bahak, doon po mismo sa kanilang syudad. Tignan naman natin kung saan bumoto si dating Pangulong Joseph Estrada. Si dating Pangulong Joseph Estrada ay bumoto, siyempre, sa San Juan tulad ng ating inaasahan. Kasama niya ang kanyang anak na si JB Ejercito kanina mga alas 12 ng tanghali. Tingnan po naman natin kung saan bumoto si Senador Richard Gordon. Yan. Sa Olongapo din, bumoto si dating Senador Richard Gordon. Kasama naman ang kanyang may bahay na si Kate Gordon. Yan po ay naganap sa Barangay East, Tanipak. Tignan naman natin ang pagboto ni Senadora Jambi Madrigal. Yan. Tulad ng inaasahan, siyempre dito sa Quezon City, bumoto ang senadora malapit sa kanyang tahanan sa Barangay Mariana, mga bandang alas 2 po ng hapon yan. Tignan naman natin kung saan bumoto si Ginoong Nicanor Perlas. Si Ginoong Perlas po ay bumoto sa Barangay San Antonio sa Pasig. Tignan naman natin ngayon kung saan bumoto ang administration candidate na si Ginoong Gibo Chidoro. Yan. Siya po ay bumoto sa Barangay Carabawan sa Mayantok City. Rehistradong botante rin po siya sa Tarlac, gaya ng kanyang pinsan na si Senadora Aquino. Hindi naman malayo sa kanyang tahanan ang presintong pinagbutohan ni Brother Eddie Villanueva. Yan. Si Brother Eddie Villanueva ay bumoto naman po kasama ang kanyang may bahay. Maaga silang pumunta sa Bunlo Elementary School sa Bocaue, Bulacan, na siya rin kanyang hometown. Tapos na rin bumoto si Senador Manny Villar. Tingnan natin ang pagboto ni Senador Manny Villar. Bumoto siya sa Talon 2 sa Las Piñas, kasama ang kanyang may bahay na si Congresswoman Cynthia Villar. Pumunta po sila sa Barangay Talon 2 sa Las Piñas.
In-extend po ng COMELEC ng hanggang alas 7 ngayong gabi ang botohan. Yan po ay sapagkat masyado daw malaki ang turnout ng voters at nagkaroon nga ng konti aberya sa mga PICOS machines. Kaya antabayan po ninyo ang pinakabagong balita tungkol sa mga kandidato sa pagkapangulo at sa buong election 2010. Bilangan na tayo ngayon, wag ko kayong aalis dyan. Mga kapuso, nagsimula na po ang bilangan sa San Juan. Alamin natin ang pinakahuli doon mula kay Maris Sumali. Maris, ano na dyan? Mike, pasado alas 7 nga ng gabi nang magsara ang botohan sa 5 clustered precincts dito sa Pedro Cruz Elementary School at unang-unang ginawa ng mga BEI ay pagpupunitin itong mga natitirang mga balota. Yung mga nakikita nyo doon sa likuran na yon, yun yung mga pinunit na mga balota na hindi nagamit dahil nga hindi naman lahat ng mga registered voters ay nakarating dito para bumoto. At nilagay nila yan sa envelope at sinil nila para masigurong hindi na magagamit. Ang susunod na proseso ay dito na po. Itong mga BEI ay kasalukuyan na pong nag-e-enter ng kanilang PIN, hudyat ng kanilang pagsasara ng presinto o ng voting. Ayan, isa-isa na pong ini-enter ng mga miyembro ng Board of Election Inspector ang kanilang PIN. Maya-maya po, pag natapos na po nilang i-enter yung mga PIN na yan, dito po sa small compartment na ito, sa PICOS machine, ay mag-i-imprenta ng 8 kopya ng election return. Yan po yung first 8 copies. At dyan din po, mag-i-imprenta ng another 22 copies para naman sa mga accredited non-partisan groups. Yan po, kasalukuyan pa po silang nag-i-enter ng kanilang PIN. So Mike, yung sinasabi mong bilangan ay magaganap na yan anytime soon. Pagkatapos ng pag-imprenta na yan, ay mag-imprenta rin ng summary or statistical report. Ito yung summary ng buong botohan at ang audit log. At pagkatapos ang IT expert ang siyang mag-transmit ng resulta sa Board of Canvassers sa munisipyo. Maulit ko lang, Mike, dito rin sa presintong ito, bumoto kaninang tanghali si dating Pangulong Joseph Estrada at sa buong maghapon ay hindi naman naiwasang magkaroon ng ilang aberya. Dito sa Pedro Cruz Elementary School, 3 sa 5 clustered precinct nasa ikatlong palapag. Kaya hindi naging madali para sa 70 years old na si Teodoro Cheng na makaboto. Wala naman siyang reklamo. Ang 79 years old na si Lola Conchita Saoz nahilo raw pagkaakyat sa kanyang presinto sa 3rd floor kaya hindi siya agad nakaboto. Nag-akyat man na kami, sabi primero, 3rd floor. Tapos sabi dito, 2nd floor. Akyat na naman kami doon. Kaya lang nahihilo ko ngayon. Kulang ako sa tulog. Ilang gabi na ako hindi nakakatulog. Pero si Lola Natividad Binamira na may sakit at hindi na talaga kinaya makaakyat, pinayagan na ng Board of Election Inspector na babaan na lang ng balota para makaboto. Naging problema rin ang pag-jam ng PICOS machine sa lahat ng clustered precincts sa Pedro Cruz. Sa cluster 36, 1 oras na antala ang botohan dahil nag-shutdown bigla ang PICOS machine. Ano pang mangyayari? Inis na. Bakit po? Ay, sa tagal. Hindi kagaya dati. Sirado yung machine, baka abutin pa ako, mahilo pa ako diyan sa kakaintay kung anong oras pa matapos yung machine na yan. Dapat inayos na ng maigi bago mag-umpisa, di ba? Nag-paper jam po siya nung pangalawang insert po ng voter. Then, so tumawag ako ng IT expert. So, pinush yung balota. Din pumasok naman siya, pero ang sabi ng machine is shutdown. So, sinutdown siya po. Kasi hindi naman namin pwedeng kunin yung balota na hindi sila magpasok sa PICOS machine. Sa cluster 35 naman 3 balotang iniluwan ng PICOS machine. Wala namang aberya sa pagboto ni dating Pangulong Joseph Estrada. May mga namataan din ng GMA News na kahit sa mismong araw ng eleksyon ay nakasuot pa ng t-shirt ng kandidato at partido at namimigay pa ng mga sample ballots sa harap mismo ng voting center. Pero nang tanungin namin kung alam ba nilang labag sa batas ang ginagawa nila, ang sagot lang nila, kinuha lang kaming tao. So parang binayaran kayo para mabigay niyan? Opo. Mike, kung makikita nyo nga ay kasalukuyan ng ine-imprenta yung mga 8 kopya ng election returns at makikita na natin dito yung initial na resulta ng botohan. Samantala dito sa Pedro Cruz Elementary School ay aabot sa 63% ang turnout ng boto na out of 3,824. Maituturing daw na successful ang automated elections. 13 lamang ang mga iniluwa o inireject na mga balota. Mike? Maris, so ibig sabihin, sinasabi mo natapos na ang bilangan dyan? Mike, kasalukuyan pa nagaganap yan. Bali, ang nangyari ay nandito na yung resulta actually ng initial na boto. Okay, Oo, so may makikita resulta na natin. Kaya lang syempre hindi muna natin babanggitin. Tama. Tinatanong ko lang kung tapos na o hindi. Tapos na.
may Tapos, resulta na. May Isa resulta kasi ang na. Nakikita na natin yung bilang ng katabi ng bawat ayan, kandidato. kita namin. Isa kasi ang kapansin-pansin dyan sa kinaroroonan mo sa presinto niyan sa San Juan. Alam mo kung ano yun, Maris? Kumpara sa nakalipas na eleksyon, bukod sa mabilis ang bilang, wala tayong nakikita mga nagsisigawan, nagpo-protesta, nagpabangayan ng mga kinatawa ng mga kandidato at mga partido. Wala bang ganyan dyan ngayon? Wala, Mike. Lahat sila tahimik at talagang maayos yung kanilang pag-oobserba sa nagaganap na bilangan na ito. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Pedro Cruz Elementary School sa San Juan. Maris Umali nakatutok para sa eleksyon 2010. Maraming salamat, Maris Umali, mga kapuso. May bilang na rin po ang PPCRB doon sa kanilang sentro, sa Pope Pio Center sa UN Avenue sa Venezuela, Manila. Si Lay Alvis na nakatutok doon. Lay, ano na dyan? Mike, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagdating ng mga transmitted election returns dito sa Pope Pio Center sa Paco, Maynila. Base po sa ER na ito, na mula sa Barangay Mapayag, City of Malaybalay, Bukidnon, na may 600 registered voters. Ang na-disqualify po na si Acosta ay nakakuha ng 8 votes. Aquino 186, De Los Reyes 1, Estrada 73, Gordon 1, Madrigal 0, Perlas 2, Teodoro 18, Villanueva 4, Villar 147. Ang total of null votes naman po ay nasa 40. May isa pa pong ER na ating babasahin. Namula naman po sa Barangay Kapitan Angel sa City of Malaybalay pa rin po sa Bukidnon na may number of registered voters na 498. Si Acosta nakakuha ng 3 votes, Aquino 90, De Los Reyes 0, Estrada 200, Gordon 0, Madrigal 0, Perlas 1, Teodoro 10, Villanueva 4, Villar 83, at ang total of null votes po ay 16. Ito pong mga ER na ito na aming binasa ay pinili po namin randomly. Nauna na pong sinabi ng COMELEC na sa pamamagitan nga po nitong automation ay malalaman natin ang resulta ng halalan after 48 hours. Mike, patuloy nating inaantabayanan pa rin ang pagdating ng mga ER mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mike? Maraming salamat, Lay Alvis. Babalikan ka namin. Meron pong pamamaril na naitala sa Masinloc sa Zambales. Nakatutok doon live si Steve Dailisan. Steve! Mel, tama ka dyan, yung isang insidente ng pamamaril yung naganap doon sa Barangay Banalogan, doon sa Masinloc kanina. Isang leader ng LP ang umano'y nabarel nung isa naman leader din ng Lakas Kampi. Pero yung balitang yan, Mel, ay atin pa rin kinukumpleto hanggang sa mga oras na ito. Dito sa East Tapinac Elementary School ay naghahanda na rin sila. Yung buzzer kanina, Mel, yung naghudyat dito sa pagsasara nga nitong botohan dito. Kasama natin dito si Ma'am Remalu Bravo at kasulukoy na nga niyang ilalagay yung icon key dito sa security key para nga kanyang mapindot yung close vote. Ayan. Sa mga oras nito, ayan, lumabas na sa screen. Pipindutin na niya yung close vote. Matapos niyan, ayan. Ang sabi dito, are you sure you want to close the vote? Pinindot niya yung yes. At sa mga oras na ito, Mel, ay itong mga membro ng BEI ay ini-enter na yung kanilang mga security pin. Pagkatapos lamang na ma-enter itong security pin, ay kusa na magpiprint yung 8 election returns para sa local at 8 election returns para sa national. Sa puntong ito nga, ikatabi na rin natin yung IT expert ng Smartmatic. Dala na niya yung modem at yung yung dalawang SIM card, isang Globe at isang Smart, pati itong cable connector na ilalagay niya dito sa transmission line. Yan, Mel, sa mga oras na ito, ay ang sabi dito sa PCOS machine, voting has been closed. Yan. Would you like to digitally sign the transmission files with the BEI signature key? Ang pipindutin ng BEI chairman ay no. Tapos may sinabi ulit, are you sure you do not want to apply any digital signatures? Ang pipindutin naman ay yes.
Ayan. Samantala, Mel, inaantay pa rin natin. Ayan, ano? Ito na, nagpiprint na ng 8 kopya ng ERs para sa national position. Ito, meron na ring resulta dito. Ito nga, presintong ito, Mel, sa Tapinak Elementary School. Dito bumoto kanina si Senator Richard Gordon. Ayan, inaalalayan at Mel, itong IT expert natin, no, siguro maya-maya lamang sisimulan na rin niya yung pag-i-insert ng SIM card. Gaya ng nabanggit ko kanina, merong 2 SIM cards na ibinigay, isang Smart at isang Globe para sakaling pumalya yung alinman doon sa 2 SIM cards ay meron pa ring backup. Steve, siguro matanong natin itong ating IT expert, ano? Steve, may tanong lang ako. Sino yung mga taong nasa likod mo nakikita namin? Yeah. Ayan. Mel, itong mga tao na nasa likod ko ngayon, sila yung mga poll watchers. Yun. Sa pagsasara kasi ng botohan, kailangan syempre may mga poll watchers na nandito ngayon. At sila yung sasaksi dito sa printing nitong mga ERs. Pwede na bang basahin yan, Steve? Kahit yung presidensya lang, baka pwede nang ibalita Ready mo for sa announcement na ito, Mel? Yeah. Sige. Sige, hayaan natin siguro yung BEI chairman na basahin niya yung resulta ng eleksyon dito sa precinct or sa cluster precinct number 41 kung saan bumoto itong siya bagong bayan presidential candidate Senator Richard Gordon. Okay. President of Philippines, Acosta Vitiliano S. got 1. Aquino Benigno Simeon I. got 162 votes. De Los Reyes John Carlos G. got 0. Estrada Ejercito Joseph M. got 38. Gordon Richard J. got 178 votes. Madrigal Jambi A. got 1 vote. Perlas Jesus Nicanor got 0. Teodoro Gilberto Jr. C. got 42. Villanueva Eduardo C. got 11. And Villar Manuel Jr. B. got 45 votes. Sa Vice President po naman, Binay Jejumar got 147 votes. Chipeco Dominador Jr. got 0. Fernando Bayani F. got 83. Ligarda Loren B. got 31 votes. Manzano Eduardo got 8. Rojas Manuel A. got 200 votes. Sonza Jose Y. got 0. Anyasay Perfecto R. got 7. Ito, Mel, itutuloy-tuloy lamang ng ating BI yung pagbabasa dito. Pero sa kabuuan, merong 485 na botante na bumoto dito sa precinct number 41. Sa mga oras na ito ay atin ang sisimulan yung pag-assemble nitong modem na gagamitin para sa transmission, Mel. Ayan, inaantay na lamang natin na matapos, Mel, yung kabuuang pagpiprint nitong 8 ERs naman, ma'am, para sa national. Sa national naman. Kaya magpapasalamat na kami sa inyo dyan. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Samantala, doon po sa mga nagtatanong at hindi pa nakakaalam, wala pong anunsyo ang Malacanang na pista opisyal bukas. Inuulit po namin, wala pong anunsyo ang Malacanang sa ngayon na bukas po ay pista opisyal. Ibig sabihin, bukas may pasok na po, hindi na pista opisyal. Samantala, bilangan naman po sa Pampanga na katutok doon ay si Pia Arcangel. Pia, kamusta ang bilangan dyan? Mike, sa pagsasara nga ng mga polling precinct dito sa Lubao, Pampanga ay handang-handa naman ang Municipal Board of Canvassers at kaninang hapon pa nila isinagawa ang kanilang initialization. Ang mga CCS o Consolidation and Canvassing System ay kanina pang tanghali in-initialize ng COMELEC at ng na sinaksihan ng mga kinatawan ng iba't ibang partido para makita na talagang nasa 0 ang bilang ng mga boto. Ayon sa mga COMELEC officials, mahalaga ito para makita na hindi ginalaw o hindi tampered ang mga CF card at ang mga machine na gagamitin sa pagbibilang. At ito ang naging pahayag ng COMELEC officer. Well, Mike, siyempre para makita nila na ang machine walang laman na
wala pang nalalagay na laman. Pero bago nito, Mike, naging tensyonado rin ang sitwasyon sa ilang lugar dito sa Pampanga at katunayan sa Macabebe, nagkasagutan ang mga miyembro ng Board of Election Inspectors at maging ang ilang botante dahil nagkasisihan sila sa naging dahilan ng gulo. Ang sinasabi ng mga BEI ay walang disiplina ang mga botante, samantala ang mga botante naman panay ang reklamo dahil hindi sinusunod ng BEI o hindi sila agad nakakaboto sa kanilang mga presinto. Pero may ilan naman na nagbigay ng panandaliang aliw sa mga botante tulad ng isang bata na nag-alay ng mga kanta para sa kanila habang naghihintay. Maraming salamat, PR Kanghel. Babalikan natin ang Pampanga kung may pagkakataon pa. Samantala, bahagi po ng aming serbisyong totoo dito sa eleksyon 2010, yung pagbibilang din po at yung pagsasama-sama o pagtali ika nga ng mga numerong makukuha natin mula sa COMELEC. Kasi presinto po ang dating ng bilang sa COMELEC pati na sa PPCRB. Mula po sa 76 at 475 at 475 tinatawag na mga clustered precincts sa buong bansa. Ipapadala po tulad ng nakita nyo nangyari na sa ilan na mga PCOS machine ang mga tinatawag na election returns sa 3 server sa computer. Isa sa mga makatatanggap na server ay yung pong nandun sa headquarters ng PPCRB sa Pope Pius XII Catholic Center sa Paco, Maynila. Diyan po sa server ng PPCRB, nakakabit ang computer ng GMA para agad naming makuha ang mga ERO election return habang ang mga yan ay dumarating. Tinatawag na format po ito sa computer, naka-CSV format po yan at yung tinatawag na comma-separated values sa ganitong format, mas madaling maipasok po ang bilang ng mga balota sa computer. Mas mabilis namin yan maitatali ka nga. Gumawa po kami ng software para dito lang yon sa GMA. Gawa po yan ng aming isang kapatid na kumpanyang GMA New Media Incorporated o NMI. Subsidiary po namin yan. Pagpasok ng mga numero, ng mga bilang, mga kapuso, sa computer at sa COMELEC, galing po yan sa COMELEC, automatic po itatali yan ng software na yan ng GMA. At yung tinatawag na tali o kwenta na yan ay ang partial at unofficial na bilang. Batay po sa mga numero na galing sa COMELEC pero inuulit po namin, partial, hindi po kompleto, at unofficial, hindi po official. Ito po ay sa pagdanais namin na makapagatid sa inyo agad-agad ng mga resulta. At sinubukan po namin sa abot ng aming makakaya at patuloy naming susubukan na maitali ng tama ang mga numero. Pero gusto po naming linawin sa inyo sa puntong ito, tulad ng anumang proseso na gawa ng tao, may posibilidad. Maaari pong magkaroon ng pagkakamali. Samantala, alamin po natin ngayon yung mga numerong yan sa GMA Tally. Partial, unofficial na resulta ng eleksyong 2010 mula sa datos galing sa COMELEC. Ang nangunguna sa ngayon, Aquino, 125,656. Pumapangalawa, Estrada, 95,921. Pumapangatlo, Villar, 77,622. Pumapangapat, Teodoro, 38,983. Pumapanglima, Villanueva, 10,729. Pumapang-anim, Gordon, 1,464. Pampito, Perlas, 553. Pangwalo, Madrigal, 456. At Pangsyam, De Los Reyes, 433. Yan na, pag may bilangan na, sumasarap na, Mike. No? Gumaganda na ang takbo ng ating coverage. Kaya mainam na, tingnan nga natin kung meron ng bilangan. Sa Nueva Ecija, nakatutok doon live si Claire Delphine. Claire! Mel, dito sa Lazaro Francisco Elementary School, eksaktong 7 o'clock nagsara na ng botohan dahil wala namang nakitang late voters. Ayon pa nga sa principal ng eskwelahan, generally successful ang automated elections dito. Dito sa likod ko, tapos na po yung printing ng ballots, printing ng election returns at meron na nga resulta ng election dito sa presintong ito. Maaari mo naman po nating i-announce po yung resulta ng election dito po sa presinto ninyo po. Paki-announce na rin po, pakibasa yung mga yung resulta sa President at Vice President po.
Sa President ho, si Acosta ho, 0. Aquino, 126. De Los Reyes, 0. Estrada, 88. Gordon, 4. Madrigal, 0. Ferlas, 0. Teodoro, 12. Villanueva, 5. Villar, 34. Sa Vice President po naman ay si Binay, 97. Si Pico, 0. Fernando, 6. Ligarda, 28. Manzano, 1. Rojas, 135. Sonsa, 0. Yasay, 0. Okay, thank you ma'am. So anumang oras nito ay itatransmit na itong election returns. Samantala, Mel, kaninang bandang 10:30 ng umaga, isang pulis at ang kasama nitong tauhan umano ng isang tumatakbong mayor sa Bungabon, dito pa rin sa Nueva Ecija, ang nahuli ng mga militar dahil sa umano'y illegal possession of firearms. Ayon sa spot report na nakuha namin mula sa pulisya, nagpapatrolya sa mga oras na yon ang grupo ni Major Felix Valdez nang sakto namang may pumarada na isang itim na Ford Ranger na walang na for registration pa lamang ang plaka sa East Elementary School sa Barangay Tulay na Bato. Namimigay raw ng pagkain sa mga poll watchers ang mga suspect, pero pagbukas ng sasakyan na espatan ng mga sundalo ang mga baril na lula nito. Kaya agad silang inaresto. 2 baril ang nakuha o na-confiscate ng mga sundalo. Ito ay isang Uzi machine pistol at isang baby Armalite rifle. Ang mga suspect naman ay kinilala sinang PO1 John Frias Villalobos na active member daw ng Regional Mobile Group, at si Dionisio Castro na base sa initial investigasyon ng pulisya at ng militar ay tauhan ng isang retired police general na si Ricardo Padilla na isa sa mga tumatakbong pagka-alkalde sa bayan ng Bungabon dito. Mel, kahit holiday ngayon, sinika pa rin ng mga pulis na ma-inquest itong mga suspect na ito. Kaya dahil walang opisina sa mismong bahay na ng piskal, nagpunta ang mga pulis, dala-dala yung mga yung baril at pati yung mga suspect para ma-inquest na ang mga suspect. Mel? Maraming salamat sa iyo, Claire Delphine. Alamin natin ang mga numero sa GMA tally. Ito po ay partial at unofficial consolidation mula sa datos na ipinadala ng COMELEC para sa Vice Presidential race. Nangunguna si Binay, 131,590. Pumapangalawa si Mar Rojas with 104,442. Loren Legarda pangatlo with 72,874. And Edu Manzano pang-apat with 11,585. Pang-lima, Bayani Fernando, 6,243. Pang-anim, Perfecto Yasay, 2,863. Pang-pito, Chipeco Dominador with 676. At pang-walo, Jose Sonsa with 566 votes. Susunod! Ang pagpapatuloy ng pagbibilang ng mga boto sa buong Pilipinas dito sa eleksyon 2010. Mga kapuso, may bago po tayong bilang sa GMA tally at amin pong idinitiin ulit. Ito po ay partial at unofficial consolidation ng mga bilang galing sa iba't ibang mga probinsya at mga presinto sa mga election returns na direktang ipinadala ng COMELEC sa GMA para sa pagka-presidente. Ang nangunguna sa puntong ito, mga kapuso, ibabalik po natin sa number 1 sa pagka-presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito po ay iba na po ito doon sa aming kasasayang papuwid kani-kanina lamang. Number 1, Aquino, 125,656. Number 2, Estrada, 95,921. Number 3, Villar, 77,622. Number 4, Teodoro, 38,983. Number 5, Villanueva, 10,729. Ang susunod na 5 kandidato sa pagkapresidente. Number 6, Cordon, 1,464. Number 7, Perlas, 553. Number 8, Madrigal, 456. Number 9, De Los Reyes, 433. Sa pagka-vice-presidente,
partial and unofficial GMA tally galing sa datos mula sa COMELEC. Ang nangunguna, number 1, Binay, 131,590. Pangalawa, Rojas, 104,442. Number 3, Legarda, 72,874. Number 4, Manzano, 11,585. Number 5, Fernando, 6,243. Number 6, Yasay, 2,863. Number 7, Chipeco, 676. Number 8, Sonsa, 566. Tukuyin po naman natin ang mga numero sa labanan sa Senado. Nangunguna, Revilla, 178,243. Pangalawa, Estrada, 152,673. Defensor, pangatlo, 122,795. Pang-apat, Enrile, 116,705. Panglima, Lapid, 107,025 votes. Panganim, Drilon, 104,283. Pangpito, Marcos, 96,636. Pangwalo, Cayetano, 91,988. Pang-siyam, si Recto with 88,937. Pang-sampu, Soto, 77,000. Pang-labing-isa, Osmeña, 76,144. Pang-labing-dalawa, Gingona, 67,634. Pang-labing-tatlo, De Venecia, 57,240. Pang-labing-apat, Biazon, 54,564. Pang-labing-lima, Pimentel, 52,603. Pang-labing-anim, Lim, 47,874. Pang-labing-pito, Hontiveros, 46,890. Pang-labing-walo, Kerubin, 46,284. Pang-labing-siyam, Remulla, 45,772. At ikadalawampung pwesto, si Acosta, 43,511. Yan po ang top 20 sa senatorial race. Samantala, balikan po natin ang bilangan sa lungsod po naman ng Quezon ang nakatutok doon live, si Lala Roque. Lala, kamusta dyan? Mike, 18% na ang natatanggap na resulta ng Board of Canvassers dito sa Quezon City mula sa iba't ibang mga presinto. Ang Commonwealth Elementary School ang kauna-unahang eskwelahan na nakapag-transmit ng kanilang resulta na itala ito kaninang 7:17 ng gabi. Maagang naghanda ang Board of Canvassers dito kanina, Mike. 6:25 pa lang ay nag-initialize na sila kasama sa harap ng mga watchers maging ng mga media. Nakita nga na 0-0 pa ang mga resulta. Pero ito pong nakikita ngayon ay katabi ng mga pangalan ng barangay ay may kulay. Color-coded po tayo ngayon. Dahil ang nakikita niyong pula, ibig sabihin po niyan ay hindi pa nakapag-transmit ang naturang barangay o presinto ng anumang resulta. Kapag yellow ay ongoing na ang kanilang pag-transmit ng mga ER. Pag nag-gray naman daw yan, ibig sabihin ay idle o hindi natuloy ang pagproseso ng pag-transmit ng kanilang mga resulta. Pero pag nag-green na, matagumpay na na-transmit ang resulta ng kanilang mga ER. Merong 4 na distrito dito sa Quezon City, Mike, at tinatayang mahigit 1 milyon ang registered voters. Kanina, nakausap natin ang chairman ng Board of Canvassers na si Attorney Sheila Rafanan. At ayon kay Rafanan, meron na silang na-monitor na 20 PCOS machines out of 1,281 PCOS machines na depektibo. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa nila alam ang update kung ano nangyari sa mga machine na ito. Pero kung sakali raw, merong presinto na hindi makapag-transmit ng resulta, ay papupuntahin na nila ang BEI dito mismo sa Quezon City Hall para dito na nila tatanggapin ang CF cards at sila na ang magbabasa. Dito sa aking likuran, ang inyong nakikita po ngayon, yan po ang mga tao na tatanggap kung sakaling meron mang presinto na hindi makapag-transmit ng kanilang resulta. Nakaayos na po sila mula sa District 1 hanggang 4, pero sa mga sandaling ito ay wala pa po tayong nakikita na nagpupunta para magbigay ng CF cards kasi nga inaantay natin na meron ng mga resulta at mabilis na gumagalaw ang resulta. Kanina lamang 10 minuto pang nakalipas ay nasa 10% pa lang at ngayon
ngayon nga ay 20% na ang transmission. Samantalang Mike, sa City Treasurer's Office at meron ding ditong kwarto sa baba lamang nito nga session hall. Doon ibibigay o ilalagay ng mga BEI ang lahat ng election paraphernalia kabilang na ang balota. Mike, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy pa rin ang ating pag-antabay at pag-antay sa mga transmission ng election paraphernalia o ng election returns, at ipinaliwanag sa atin ng Board of Canvasser kanina na hindi natin makikita dito sa widescreen na ating tinitingnan, ay hindi natin makikita agad ang resulta ng botohan. Ibig sabihin, nakikita natin dito yung mga numero kung successful o matagumpay ang pag-transmit ng bawat presinto ng kanilang mga election return. Pero makikita daw lamang ang boto sa parehong nasyonal at lokal kung kumpleto na, tapos na lahat ang 1,281 na nag-transmit dito sa Quezon City. Mula rito sa Quezon City Hall, yes, Mike. Lala, hindi ko talaga matanggal-tanggal sa isipan ko yung mga eksenang nakikita natin sa iba't ibang lugar kung saan nagkakaroon ng bilangan. Tahimik, maayos, walang sigawan, parang iba, pero mabilis ang dating ng mga papano. Mike, automated na ngayon, Mike. O nga, no? Yun nga, Mike, ang biruan dito ng ilang mga Board of Canvassers at Mel, sabi nga nila parang boring daw ngayon ang itsura dito sa Quezon City Hall dahil nag-aantay lamang sila ng resulta. Para daw silang mas malaking PCOS machine na tumatanggap lamang ng mga resulta sa bawat presinto at doon naman sila naman ang magbibigay ng resulta mismo sa COMELEC. Ngayon, naantay natin pero sinasabi nila maaaring matagalan to, pwedeng hanggang madaling araw dahil meron daw isang presinto na isa lamang ang kanilang magtatransmit. Meron daw maraming presinto ito kaya baka daw matagalan. Pero sa ating nakikita ngayon ay mabilis po na pumapasok ang mga resulta mula sa iba't ibang mga presinto dito sa Quezon City. Mula dito sa Quezon City Hall, ako si Lala Roque, nakatutok para sa eleksyon 2010. Maraming salamat, Lala Roque, sa iyong nakakapanibagong ulat. Nagbibilangan na rin po sa Bulacan. Nakatutok doon live si Connie Cizan. Yes, Mel at Mike, nagbilangan na nga dito kanina lamang. At kanina ay na-witness na nga natin ang paglabas ng 8 copies ng election return. At syempre, nakikita natin yan, lumalabas na kanina lamang yan, ay walang ibang napaka-excited kundi yung mga poll watchers na naririto rin ngayon at nag-aabang at kanina pang nagdadasal na sana daw makarinig sila ng matataas na bilang ng numero para sa kanilang mga kandidato. Samantala, naririto po tayo ngayon sa Precinct 39. Meron po sila dito nga 597 registered voters at ito po mismo yung presinto kung saan naman bumoto kanina si Brother Eddie Villanueva dito po sa Bunlo Elementary School. Samantala, ngayon po ay ready namang bilangin ngayon ng ating chairman ng BEI ang resulta naman ng national elections naman dito naman sa Bunlo Elementary School, Precinct 39. Ito po ay partial and unofficial. Go, ma'am. For President, Acosta Vitaliano, 1. Aquino Benigno, 72. De Los Reyes Jan Carlos, 1. Estrada Ejercito Joseph, 33. Gordon Richard, 9. Madrigal, Jambi, 0. Perlas Jesus Nicanor, 0. Chudoro Gilberto Jr., 18. Villanueva Eduardo, 305. Villar Manuel Jr., 19. For Vice President of the Philippines, we have Binay Jejomar, 144. Chipeco Dominador Jr., 1. Fernando Bayani F., 21. Legarda Loren, 21. Manzano Eduardo, 5. Rojas Manuel, 90. Sonsa Jose, 2. Yasay Perfecto, 172. For Senators, Acosta Nerius, 67. Albani Sharif Ibrahim. Okay, nagtutuloy-tuloy nga ang bilangan pa rin dito sa Precinct 39 at ito nga ho ay nasa senator na po ang level nung binibilang po ngayon at susunod naman dyan ay sa party list. Ngayon naman ay babalik ko na po ang report namin dito naman sa Bunlo Elementary School. Balik po sa dyan sa studio. Mel and Mike? Maraming salamat sa iyo, Connie Cizan. Balikan po naman natin ang pagbibilang ng PPCRB sa Pope Pius XII Center sa UAN Avenue, Manila. Nakatutok pa rin doon si Lay Alvis. Lay, kamusta na dyan? Mike, as of 7:51 p.m., ito ang latest PPCRB tally. Aquino, 111,191.
Estrada 85,756, Villar 69,756, Teodoro 35,909, Villanueva 9,809, Acosta 2,011, Gordon 1,303, Perlas 491, Madrigal 418, De Los Reyes 385. Para sa pagka-vice-presidente naman po, nangunguna si Binay 118,092, Rojas 91,991, Legarda 66,061, Manzano 10,490, Fernando 5,575, Yasay 2,602, Chipeco 591 at Sonza 513. Mike, linawin lang natin na nasa halos 1,000 ER pa lang po out of more than 76,000 ang naitatali ng PPCRV sa mga oras na ito. At yan muna ang latest mula rito sa PPCRV. Mike? Maraming salamat, Lay Alvis. Chika Minute! Pasado 1:00 ng hapon nang dumating ang mag-asawang Richard Gomez at Lucy Torres Gomez sa Canadieng Elementary School sa Ormoc para bumoto. 4 na minuto lamang ang itinagal ng kanilang pagboto. Matatandaang na-disqualify ang aktor na si Richard bilang kandidato sa pagkakongresista sa 4th District ng Leyte. Kaya't humalili sa pagtakbo ang kanyang may bahay. After all the campaign, after all the hard work, ngayon, we just leave it all up to the people. Ito na yung time nila para mag-decide kung sino talaga yung gusto nila na kandidato. Magkasama ring bumoto ang mag-asawang Cesar Montano at Sunshine Cruz sa Baclayon sa Bohol. Nag-usap pa sandali ang mag-asawa habang bumoboto. Unang natapos si Sunshine sa pagboto. Ipinakita naman ni Cesar ang daliri niya nang malagyan na ng indelible ink. Si Cesar ay tumatakbong gobernador ng Bohol. Puso ko nasa Bohol at tumutulong sa Bohol. So even na kung ano man ang mangyaring resulta dito, I'll still be here helping Bohol. Walang magbabago. Marami pang chika sa mga artistang kumakandidato. Stay tuned. 24 oras. Tututukan natin ang pagbibilang ng mga boto dito sa eleksyon 2010. Kaya naman, sa eleksyon 2010, ang bilangan ng boto sa Tarlac, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan, kamusta na dyan? Yes, Mike, eksaktong alas 8 ngayong gabi ay naging successful ang electronic transmission ng naging resulta ng botohan dito sa Carabawan Elementary School, dito sa Mayantok, Tarlac. Dito, Mike, bumoto ang kandidato ng Lakas Kan PCMD na si Secretary Gibo Chodoro. Mike, magandang balita, naging napakataas ng voter turnout dito sa kaisa-isang clustered precinct dito. Sa 498 na registered voters, 439 ang bumoto. At interesante siyempre, Mike, kung ano ang naging hatol na mahigit 400 botante dito kaninang o ngayong maghapon. Malalaman natin yan sa mismong chairman ng tumayong Board of Election Inspectors na Miss Maricris Subiate. Ma'am, pwede pong pakibasa yung naging resulta ng botohan para sa pagkapangulo. Okay, President Acosta 2, Aquino 108, De Los Reyes 0, Estrada 20, Gordon 0, Madrigal 0, Perla 0, Teodoro 283, Villanueva 4, Villar 17. Sa Vice President naman po. Binay 165, Chipeco 0, Fernando 10, Legarda 86, Manzano 16, Rojas 142, Sonza 1, Yasay 0. Okay, maraming salamat po, Ms. Maricris Subiate. Siya po ang tumayong chairman ng Board of Election Inspectors. Ngayong araw na ito, nakita natin, Mike, teritoryo ito ni Secretary Gibo Chodoro at malaki ang nakuha niyang boto sa kanyang sariling presinto. Mike, malamang itong mga resultang binasa ni Ms. Subiate ay nai-consolidate na rin dyan sa ating partial and unofficial count dyan dahil kani-kanina lamang ay naging successful ang electronic transmission dito. At yan, Mike, ang latest mula dito sa Carabawan Elementary School sa Mayantok, Tarlac. Yes, Mike. Ano yan? Tapos yan, uwian na? Uwian na, Mike.
Ito, Mike, ang isang naging ideal example ng automation ngayong araw na ito. Eksakto alas 7 nagsimula ang botohan. Hindi sumablay ni isang beses ang PCOS machine. Na-print ng maayos ang lahat ng election returns. Naging successful din ang transmission. Kaya maya-maya, Mike, ay magkakauwian na rin dito. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Uwi na kayo. Mag-uuwian na sila, tayo hindi pa. Hanggang bukas pa tayo. Oh, nagbibilangan na daw po sa Maynila. Naku, exciting doon, ha? Alamin nga natin, nakatutok po doon live. Si Rauna Crisostomo. Rauna. Mel, nagsimula na rin ang pagtanggap ng City Board of Canvassers ng Manila ng mga resulta mula sa mga clustered precincts ng Maynila. So far, meron na tayong 351 clustered precincts na nakapag-transmit ng resulta ng botohan sa kanilang lugar. 25.5% pa lamang ito ng kabuuang bilang ng clustered precincts dito sa Maynila. 1,441 ang clustered precincts dito sa Maynila. Mula yan sa 6 na distrito ng Maynila. Sa projector naman makikita natin yung mga status ng transmission. Maya't maya binabanggit ng chairman ng Board of Canvassers ang status ng transmission, kaya updated yung mga watchers natin na naghihintay dito. Iba't ibang mga watchers na mula ng mga kandidato ang nakaantabay dito at tahimik pa rin yung pag-aantay nila rito, no? Ayon sa chairman ng Board of Canvassers, inaasahan nilang ngayong gabi rin daw ay makukuha nila yung resulta ng botohan para sa local candidates at inaasahan nila na ngayong gabi rin ay makakapagproklama sila ng mananalo dito sa Maynila. Mel? Wow, aantabayanan yan, ha? Maraming salamat sa iyo, Rauna Crisostomo. At gayon na nga po, sunod-sunod na ang bilangan, sunod-sunod na ang pagtatransmit ng resulta ng eleksyon. Yan po ihahatid namin sa inyo sa pagpapatuloy ng Election 2010. Tignan na natin ang nagaganap na bilangan sa lungsod ng Las Piñas. Nakatutok doon po live si JP Soriano. JP. Mel, pasyado alas 7:30 nga ngayong gabi ay nag-upisa na rin makapag-transmit ng mga election returns ang ilang polling precincts dyan sa Las Piñas papunta rito sa City Board of Canvassers. Nangyari matapos nga ng ganap na botohan dyan, ang SISTE ay papadala ang resulta ng mga election returns dito sa laptop na ito, dito yan sa City Board of Canvassers. Ang update niyan mag-a-appear dito sa kanilang projector screen na inihanda at yung mga green na bilog na yung nakikita natin, Mel, ang ibig sabihin niyan ay nakapag-transmit na successfully yung particular na polling precinct na yan. Halimbawa, tignan natin yung isang example ng polling precinct na nakapag-transmit successfully. Kapag kinilik yan at tinignan yung resulta ng or naging nangyaring botohan sa pagka-presidente, pwede natin ito basahin. Halimbawa, mapapansin natin dito, ilan sa mga nanguna ay si Benigno Aquino nakakuha ng 264 votes. Itong si Senador Manny Villar nakakuha ng 149 votes. Matatandaan dito bumoto kanina si Senador Manny Villar, pero tandaan din natin, Mel, na ilan lang ito sa mga resulta ng polling precincts na naipadala na dito at marami pang resulta ng mga election returns ang hindi pa natatransmit ngayon hanggang sa mga oras na ito. Pero ano bang mangyayari, Mel, kung talagang hindi makapag-transmit successfully ang mga polling precincts sa kanilang election returns? At tatanungin nga natin dito ang election officer ng Las Piñas na si Attorney Ramon Roselio. Attorney, paano ba yun kapag hindi nakapag-transmit electronically yung mga PCOS machines? Paano yan? Di ba bukas na ba yung bilangan yan o mag-aantay tayo na matagal? Hindi naman, kasi yung mga main memory card na hindi na-transmit, kasi lahat yun isusoli sa atin, transmitted or not transmitted. Pero yung not transmitted, dadalhin dito yung sa Board of Canvassers. Tapos meron tayong memory card reader dyan sa laptop na yan. At may import. Ito yun. May import yung resulta dyan sa CCS laptop. At masasama siya doon sa mga i-consolidate niya doon sa laptop na yan. Sa ngayon, 5 pa lang huy nakakapag-transmit. Meron mo bang kayo nakikitang na-foresee nyo ba na pwede nating mukhang gagamitin natin yung card reader na yan mamaya kapag hindi nga nakapag-transmit electronically yung mga PCOS machine? Sa ngayon, wala pa tayong info galing sa mga polling precincts kung may mga unsuccessful transmission. So, anyway, kung merong unsuccessful transmission, meron man tayong
paraan para maisama siya sa Sa kabuuan, CCS. sa kabuuan, attorney, kamusta naman ang naging proseso ng botohan dito sa Las Piñas? Peaceful naman, kaya lang yung naging problema nga sa mahabang pila na I think also is naging common sa lahat ng polling center sa at least in Metro Manila. Okay, so inaasahan nga natin pagkatapos ng yung mga polling precincts na nakapag-transmit na rito ay mag-uwi na nga rin sila at umaasa rin yung mga poll watchers na narito ngayon na magiging maayos nga ang transmission ng mga election returns. At yan muna ang latest mo rito sa Las Piñas. Ako si Yan, JP. Mel? So, ibig sabihin ba niyan, hindi porkit hindi nakapag-transmit, palpak yung PCOS machine sa pagtanggap ng boto at pagbibilang niya. Hindi ganon. Tama, Mer. Hindi man ganun yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin lang nun, maaaring nagka-problema sa signal at kaya nga meron sila mga backup plan, yung mga memory cards na tatanggap o magpoproseso para bilangin yung mga resulta o election returns. O paano? Anong oras ngayon pwedeng umuwi yung mga mga tauhan ng mga BEI? Mel, pwede lang umuwi yung mga polling precincts na nakapag-transmit na successfully ng kanilang mga election returns. Pero yung mga hindi pa nakakapag-transmit, wag muna daw asahan na makakauwi sila dahil susundan pa yan, dadalhin pa nga yung mga memory cards dito, babantayan ng mga poll watchers, kaya medyo matagal-tagal pa rito sa Las Piñas. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Mula sa Las Piñas, mga kapuso, narito naman ang bilangan sa isla ng Polopiña. Sa lalawigan ng Iloilo, nakatutok po doon live si Cesar Apolinario. Cesar? Mike, at exactly 7 p.m. ay sinara na ang clustered precinct number 29 at agad nag-print ng election returns o ER. Isang minuto lang tumagal ang pag-print at inihayag agad ang resulta sa mga watchers at iba pang mga residente na narito. Alamin natin yung naging resulta ng botohan dito, ng mga naglabang kandidato sa pagka-presidente at pagka-vice-presidente mula kay BEI Chairman Robert Baldonado. Sir, pakibasa lang po yung presidente at vice-presidente natin. President, Acosta 4, Aquino 189, De Los Reyes 0, Estrada 27, Gordon 2, Madrigal 0, Perlas 2, Chudoro 80, Villanueva 53, Villar 111. For Vice President, Binay 19, Chipico 3, Fernando 3, Legarda 7, Manzano 293, Rojas 113, Sonsa 0, and Yasay 19. Thank you, sir. Obviously, malaki ang nakuhang boto ni Lakas Kampi Vice Presidential bet Edo Manzano, dahil dito nga siya bumoto at dito lumaki ang bet ng Lakas Kampi. Kanina ay nagkaroon na rin ng electronic transmission sa Municipal Board of Canvassers at yung pangalawa ay sa Manila Central Server at sa KBP parties. At ayon na rin dito kay Mr. Baldonado ay naging maayos naman at naging successful nga itong eleksyon dito sa presintong ito na kitatatoyan ko. Samantala doon sa ibang presinto, dahil tatlong PCOS machine ang dinala rito, doon sa Sitio Sanggutan na may 680 na mga botante ay nasira yung PCOS machine dyan, kaya hinihintay pa raw nila yung PCOS na darating hanggang mamaya. Ibig sabihin nun, hindi pa na itatransmit yung mga boto dyan. Dito naman sa Sitio Danau-Danau ay hindi pa tayo nakakatanggap ng balita, pero ayon sa nakausap natin mula sa BEI ay nabilang na daw pero hindi pa sila nakakapag-transmit ng kanilang mga boto. Ng election returns. Mike? Maraming salamat, Cesar Apolinario. At hindi po namin tatantanan ang pagbibilang ng mga boto dito sa Election 2010. Sa pagpapatuloy ng eleksyon 2010, narito po naman ang bilangan ng mga boto sa Malabon. Nakatutok po doon live si Dano Tingkungko. Dano, kamusta dyan?
Mike, patuloy pa rin ang transmission ng election returns mula sa mga polling precinct dito sa City Board of Canvassers, dito sa Malabon City Hall. Bago mag-alas 7 kanina ay kandado ang canvassing site at walang pinapapasok na kahit sino, maging ang media. Alas 7 just na tanong binuksan nito ng PNP Malabon Election Officer Francis Candao. Medyo nahirapan kanina sa pag-uusap nito dahil bago ang kandado, pero wala naman ang media. Kanina ay isa-isa na nag-sign up mga poll watcher habang hindi tayo mag-transmit ng ERs mula sa mga polling precinct. Mike, nagsimula na rin ang mag-log on ng mga opisyal ng COMELEC pero nagkaroon ng konting aberya kanina nang igit na isang abogado na lakas ng PCND na i-verify kung walang laman ang hard drive at memory card na nasa laptop na tatanggap ng election returns na matatransmit mula sa mga polling precinct. Pero ayon sa COMELEC, hindi raw kasama sa protocol nila ang silipin ng hard drive at memory card kaya itinuloy na rin ang pag-login sa software, pag-monitor sa pagpasok ng mga election returns. Anytime daw sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga election returns mula sa mga polling precinct at within 4 hours ay inaasahan daw nilang matatapos ang canvassing. Depende kung gaano katagal o kung gaano ka-delayed ang pag-transmit ng ERs mula sa mga polling precincts. Ngayon, as of 8:30, ito ang pinakahuling update natin, sa 228 clustered precincts dito sa Malabon, 119 ang nakapag-transmit na ng buo. That translates to 52.19%. Sa 21 barangays naman dito sa Malabon, ang kumpleto ang transmission ng election returns ay ang mga barangay Maysilo, Newgan at ang mga hindi pa nakapag-transmit ay ang barangay Flores. Yan muna ang latest mula rito sa Malabon. Ako si Dano Tingkongko, nakatutok sa Eleksyon 2010. Mike? Maraming salamat, Dano Tingkongko. Tumuong naman tayo ngayon sa Makati. Nakatutok doon live si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Mel, hanggang sa mga oras na ito, gaya ng sa Malabon, ay patuloy rin yung transmission ng mga election returns ng mga polling precincts dito sa Makati City. Binubuo ito, Mel, ng umaabot sa 483 polling precincts na sakop naman ng 33 barangay. Alas 8 ngayong gabi, ang tangi pa lamang na nakaka 100% ng transmission ay itong barangay Forbes Park, Urdaneta, Dasmariñas at Valenzuela. Samantala, kapansin-pansin naman na ang barangay Kasilawan ay nananatili na 0% pa rin ang transmission. Dito sa loob, Mel, na Makati Coliseum ay patuloy naman na naghihintay ang mga miyembro ng Board of Canvassers. Gayon din yung mga kinatawan ng iba't ibang political parties. Kanina no nakausap natin itong si Ginang Elena Ruiz, ang secretary ng Board of Canvassers dito sa Makati City, ay sinabi nga niya na ang inaasahan dapat nila ay bandang alas 8 ang dating ng unang balota o at least ay ilang serye ng ballot boxes mula nga doon sa iba't ibang presinto. Pero hanggang sa mga oras na ito, Mel, ay wala pa rin dumarating. Sa palibot ng Makati Coliseum kung saan isasagawa ang canvassing ay makikita naman ang mga nakapalibot na mga sundalo at pulis. Pero dito mismo sa loob ay tanging mga kinatawan lamang ng mga partido politikal ang mga pinapayagan, habang sa labas naman ay naghihintay ang mga empleyado ng Office of the Treasurer ng Makati City Hall para naman sa pagtanggap ng mga dadali ng mga ballot boxes doon. At yan ang pinaka-latest dito mula sa Makati City. Ako si Sherry Ann Torres, nakatutok sa Eleksyon 2010. Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres. Ang pagpapatuloy ng bilangan ng boto sa lahat ng dako ng Pilipinas sa pagpapatuloy ng eleksyon 2010 dito sa 24 oras. Narito po ang update sa pagbilang ng mga boto ng mga taga-PPCRV. Nakatutok pa rin si Lay Alves live sa Pope Pius Center. Lay? Mel, ito ang latest PPCRV count as of 8:21 p.m. for President. Nangunguna pa rin si Aquino, 179,020 votes. Estrada, 136,295. Villar, 102,271. Teodoro, 53,686. Villanueva, 14,669. Acosta, 3,105. Gordon, 2,571. Perlas, 791. De Los Reyes, 610. Madrigal, 608.
For Vice President, as of 8:33 p.m., nangunguna si Binay, 185,623, Rojas, 152,263, Legarda, 96,415, Manzano, 14,743, Fernando, 9,083, Yasay, 4,022, Chipeco, 946, Sonza, 805. Para naman po sa pagkasenador, ito po ang top 20 as of 8:35 p.m. Revilla, 253,387. Estrada, 222,283. Defensor, 181,193. Enrile, 171,695. Drilon, 156,536. Lapid, 152,543. Marcos, 141,080. Cayetano, 136,240. Recto, 132,650. Soto, 113,784. Gingona, 107,252. De Venecia, 89,831. Biazon, 87,243. Pimentel, 79,351. Ontiveros, 77,607. Lim, 75,510. Remulla, 72,289. Kerubin, 71,408. Acosta, 66,044. At Lacson, 65,357. Base po ang bilang na iyan sa tali sa 1,467 na presinto out of 76,475. Lumalabas po na less than 2% pa lang po ng kabuang bilang ng mga ER o presinto ang naitatali ng PPCRV. Mel, 30 minutes from now ang susunod na tali ng PPCRV. Yan muna ang latest, Mel. Maraming salamat sa iyo, Lay Alves. Samantala, ang GMA din po merong tinatawag na partial and unofficial GMA tally. Susunod na yan pagkatapos lamang ng ilang paalala. Kalat po ngayon sa internet na isang litrato ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sa litrato po mga kapuso, ipapakita po namin sa inyo dito mula sa aming Twitter. Makikita nyo po si dating Pangulong Estrada na bumoboto at sinasabi na wala daw siyang ibinoto sa pagka-vice presidente. Ito po yung litrato mga kapuso sa Twitter natin basta nyo mabuti mga kapuso. Itong litratong ito, ayan, sinusumin po namin sa balota ni dating Pangulong Estrada. Pansinin nyo po itong linyang ito. Ito po ang linya para sa kandidato sa pagka-vice presidente. Sa litrato sa internet, wala pong itim doon sa bilog na hugis itlog sa pagka-vice presidente, mga kapuso. Meron pong nagpadala po ng Twitter, mga kapuso. Meron po nagpadala ng Twitter ng mensahe sa aming Twitter account at nag-tweet po. At sinasabi niya, mga kapuso, na ito nga, na walang lumabas po na bilog na initiba ni dating Pangulong Estrada, mga kapuso. Ito po yung tinweet o mensahe nakalagay dito, mga kapuso, na si Erap walang binoto sa pagka-vice presidente. Ayan, basahin natin ang nakalagay. Joseph Estrada cast his vote. He did not vote for any vice presidential candidate. Ang nakalagay po ditong pangalan, Nino. Samantala, narito po ang isa na namang litrato, halos parehong-pareho po ni dating Pangulong Estrada na bumoboto. Mapapansin natin, mga kapuso, ayan, ating pong lalakyan yung litrato, sa pangalawang lugar po, diyan, sa pangalawang pinakamataas na lugar para sa Vice President, doon sa bandang itaas, ewan ko kung nakukuha, meron pong parang tuldok, mga kapuso. Ayan po ang naging tweet naman po mula sa Twitter ni dating Pangulong Estrada. Our media friends circulating rumors that Erap did not complete his ballot. Absurd daw, mga kapuso, sa wikang Ingles. Hanggang sa huli, ayaw tumigil. At narito po ang isang mensaheng pinadala ng kanyang tagapagsalita si Marcos Salcedo mula sa tweet na pinadala sa kanya ni J.G. Puson ang pangalan. Looks like a smear job or a cheap camera. Mumurahing camera daw, mga kapuso. Here is what I have. Tapos, nandun po sa Twitter yung litrato ni dating Pangulong Estrada. Nasa linya na natin si dating Pangulong Estrada. Nasa linya po natin ngayon si dating Pangulong Joseph Estrada para
malaman natin kung anong kanyang reaksyon dito sa lumabas na litrato ito. Magandang gabi po, Mr. President. Magandang gabi naman, Boss Mike. Opo, anong reaksyon nyo dito sa litratong ito na lumabas sa internet na balota ninyo pero hindi nyo raw initiman yung bilog na hugis itlog sa may kandidato sa pagka-vice presidente? Kalokohan niya ginagawa niyan. Si Inquirer ba yan? Kalokohan ba? Mari ba yun? Hindi ako ganun. Ako, binoto ko, straight ticket. Walang iba, kundi yung straight ticket. Hindi ko pwedeng gawin yun. Kilala ko ni Herbina, kilala ko lahat ng aking mga kaibigan. Hindi ako ganun. Opo, lumabas po ito sa Inquirer.net. Hindi ko malaman hanggang ngayon, tapos na eleksyon, nag-iintriga pa. Opo, pero nagpadala po dito, ang pangalan po, Ernie Sarmiento, nakalagay po ito sa tweet. Pero may napakita po naman na isa pang litrato ninyo na yung balota naman ninyo, Mr. President, meron ngang tuldok sa bandang taas, sa bandang kaliwa na nakalagay na talagang bumoto nga kayo at pinadala po sa amin ang inyong tanggapan, pati na po ni Margo Salcedo na tulad na sinabi nyo, mukha ngang smear job ito o kaya sobrang mumurahin daw yung camera na pinangkuha ng litrato na yon di umano, Mr. President. Kaya nga para man hindi ko pwede kayo sa kasama ko yun. Opo, Panghuling tanong, sasamantalayin po namin, nasa linya ko yun ang telepono ng GMA. Sigurado tinututukan nyo po yung mga iba-ibang media report sa bilang po ng mga boto, pati na yung bilang ng COMELEC, pati doon sa PCCRB. Ano po reaction nyo? Okay lang, maganda. But wala pa namang 10% yan ang total votes. Kaya malaki pa pag-asa natin. Marami pang hindi pumapasok sa wala ng mga bailiwick ko. Let's say, for example, sa mga Mindanao, mga Nueva Ecija, Rizal, marami pa ano lang yan? Wala pa yata ang 10% yan. Wala pa po. Wala pa po 5% It's too late. It's too early to predict anything yet. O sige po, Mr. President, salamat po at sinagot nyo mga tanong namin. Ang ulitin ko po, para klaro, binoto nyo kompletong lineup ninyo, pati sa pagka-vice presidente. Binoto ko lahat yan, wala akong na-miss. Salamat po, magandang gabi po sa inyo. Salamat din. Chika Minute! Pumila rin kanina para makaboto si senatorial candidate Tito Soto sa White Plains Covered Court sa Quezon City. Kasama niya ang kanyang asawa na si Helen Gamboa, pati ang kanilang mga anak. Wala naman naging aberya sa kanilang pagboto. Si Soto ay tumatakbo sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Pag may bago, parang takot ka. Pero pag hindi natin sinubukan ito, hindi natin masusubukan forever. Kaya, as I said, give modernization a chance. Very orderly yung election. In terms of time, mas madali ngayon. Sabay-sabay na bumoto ang magkakapatid na sina Richard Raymond at Rufa Gutierrez sa Makati. Nag-jam ang PCOS machine nang ipasok na ni Rufa at Richard ang kanilang mga balota. Kinailangan pang i-reset ang makina. Maliban dito, naging maayos naman ang proseso ng kanilang pagboto. First-time voters, sina Richard at Raymond. It's a good experience. I'm happy that we participated and we voted this year. That's very, very good na, you know, you're participating in this and you're really getting involved kasi this is your future and this is our country. And that's it for Chika Minute. I'll see you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Magpapatuloy po ang Election 2010 coverage. Sama-sama pa rin po natin tututukan ang makasaysayang araw na ito. Gandang po kayo, mga kapuso. Magbabalik ang Election 2010 at kami pa rin ni Mel Tiangco ang inyong makakasama. Alam ko